bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Kasabay ng pag-alaala sa sakripisyo at legasiya ng ating mga bayani upang makamit ang kalayaan, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsasabuhay sa tunay na integridad sa serbisyo para sa kapakanan ng bawat Pilipino. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it was made in the national interest. Nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Walang sawang tinututukan ng Pangulo ang pagresolba sa mga flood control projects na kung hindi overpriced o hindi naitayo, ay madaling maglaho na tila ba parang bula. Seryoso ang administrasyon sa pagsugpo sa mga anomalyang nakapaloob sa mga proyekto na dapat sana'y nagpoprotekta sa ating mga kababayan laban sa matinding pagbaha. Maituturing daw na economic sabotage. Na economic sabotage ni Pangulo. Dahil sa nangyari, apektado ang kilos at negosyo sa bayan. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Ngayong linggo, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang iba pang mahahalagang kaganapan na magpapalakas sa mga sektor ng digital growth, skills development, Philippine sports and heritage, at patuloy na kooperasyon sa loob at labas ng bansa. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, patuloy ang pagtutok sa tapat na pamamahala at walang kapagurang serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa bagong Pilipinas, sama-sama nating isinusulong ang mga reforma at proyektong tunay na nagbubunga para sa bayan.